Sinagot ng magkakapatid na Duterte ang komento ng gobyerno sa mga petisyon nila sa Korte Suprema na maiharap sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May unang balita si Salima Refran. Git ng magkakapatid na Paulo, Baste at Kitty Duterte, hinimut kundi may saysay pa ang hiling nila sa Korte Suprema na utusan ng gobyernong pabalikin at iharap sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot nila yan sa komento ng pamahalaan sa petisyon nilang writ of habeas corpus sa Korte. Sa tugong yan, iginit nilang walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Ginamit nila ang taliwas na opinyon ng dalawang hukom ng ICC Appeals Chamber nang ibasura ng ICC ang apela noon ng Pilipinas na itigil na ang investigasyon ng ICC sa nangyari noong drug war. Sabi kasi ng dalawang hukom, kailangang may kasunduan sa panahong iginigiit ng ICC na may jurisdiksyon ito. Pero mas nanaig ang ibang hukom ng ICC, kaya ang pinal nilang desisyon noon ay may jurisdiksyon sila sa dinidinig na reklamo. Giit ng mga Duterte, humalas na sa Rome Statute ng Pilipinas nang arestuhin ang dating Pangulo. Binanggit din ang pagtanggi ng Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno sa nasabing mga petisyon na indikasyon nila na naniniwala ang Solgen na iligal ang pag-aresto. Nalabag rin ayon sa mga Duterte ang mga karapatan ng kanilang ama na iniatas ng konstitusyon. Gayon din ang nasa Section 59 ng Rome Statute na nagsabing kailangang iharap sa isang competent judicial authority ang inaresto. Pero ang nakalagay umano na petsa at judicial authority kung saan iniharap si Duterte sa kanyang ICC transfer form ay do not know. Inilakip nila ang form sa tugon nila sa korte. Binanggit din ang sinabi sa Justice Budget Hearing sa Senado ni Justice Secretary Boying Rimulya na kung idadaan sa Interpol ang arrest warrant ay kailangang idaan din ito sa korte. Kabilang din sa pinunto nila ay pagpase ng pag-aresto sa diffusion imbes na Interpol Red Notice, kaya hindi umano formal at hindi kailangang sundin. Ni hindi umano ito galing sa Interpol kundi sa legal branch lang ng ICC. Git ng mga Duterte, isa itong politikal na pagsuko ng isang Pilipino sa isang banyagang korte, kaya iligal, depektibo at labag sa konstitusyon. Lahat yan handa namang sagutin ng Justice Department sa Korte Suprema kung kailangan pa. Sa ngayon, sabi ni Rimulya, I think that we were able to give the legal basis for everything that happened on March 11, and I stand by everything that we did. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News.